Hello mga guys, welcome back to my channel. Just automotive mga guys, umaandar na yung yung in-overhaul natin na Grand Starex. Yan. Pasin nyo guys, yung andar nyo po parang parang gasolina, tahimik po Kasi po ang naging issue nito guys, yung naghalo yung yung langis po sa tubig. Ulitin natin mga guys Ang issue po nito, naghalo yung tubig at saka langis. Kasi po, kung bakit po naghalo yung tubig sa langis, nag-overheat po siya. Kung pansanin natin mga guys, itong nakailaw ba? Ito po, crack. Ito nyo po yan, crack. Kung tignan natin sa ibabaw po ito. Crack yan. Ngayon mga guys, ang masakit po dito, yung unang gumawa nito, naghatol ng oil cooler. Hindi siya muna nag-leak test. Dapat nag-leak test muna siya to. Kasi ito mga guys, itong oil cooler po, parang alam nyo ba yung gumagawa ng aircon, yung nag-leak test ng ng evaporator. Dapat po i-leak test po niyan. Pwede rin i-leak test po niyan. Parang yung gumagawa ng aircon, leak test o kaya crack test, tawag po doon. Ngayon mga guys, ang pinalitan natin dito, ulitin natin, radiator, cylinder head, understood na po yan yung head gasket. Yan. Kasi po mga guys, mga ganitong sitwasyon po kasi, kung magpa-replace tayo nito, ulitin natin, medyo malaki-laki po ang gagaskusin din. Pero sabi ng may-ari, yes, kung ganun man, harap na lang tayo ng surplus na cylinder head, yung sariwa. Yan. Meron na tayo i-upload nito guys, mga guys, mga ilang araw na po yan. Simula nung inumpisahan hanggang ngayon, finish na siya, maandar na po siya nang dahil kay radiator, overheat. Kasi mga guys, ang ginagawa natin dito, ino-obserban natin, bakit kaya nag-overheat? Kasi yung auxiliary fan po, hindi naman, normal naman po yan. Baka lang po sa katagalan lang nito, bumigay na yung yung ito, dahil luma na po siya. Yan, nakrack po niyan. Yan. O kaya hindi lang nag-check sa yung tubig, baka kinulang ng tubig, nag-overheat. Yan. Ngayon mga guys, marami pang tumatawag minsan sa atin. Sabi, Jess, Kuya Jess, napanood ko sa video mo. Kasi nagpalit lang kami ng ng valve cover gasket, ayaw nang umandar. Yan ang issue sa mga ganito mga guys. Kaya be careful lang po. Yung injector po nito mga guys, yung 4 na injector, tanggalin muna natin to. Yun. Ingatan nyo po ito, injector. Hanggat maaari po, huwag nyo pong papalit-palitin po yan, kasi po yan, merong injector coding. Ngayon po mga guys, kung paano po malaman nyo po yung yung bawat injector po niyan, meron pong reading po niyan sa RPM, makikita nyo po rito. Kung hindi po pantay-pantay po ang reading po niyan, palyado, mausok. Pero kung tignan natin sa scanner mga guys, meron tayong scanner dito na pipitsugin. Yan, naka-idling tayo ng, yan yung idling niya mga guys. Yung sa kalahati 500. Ibig sabihin mga guys, yung idling natin, yan, bawat isa po yan 752. Pansinin nyo mga guys Pare-pares pa simula tayo sa yan, 1, 2, 3, 4. Yan, pansinin nyo mga guys, pare-pares yung reading. Halimbawa po, lagay natin yung niya, ito, yan, nakaano po nyan, yung idling na po nakadiretso. Ibig sabihin po yan, hindi siya abnormal o kaya straight po yung idling niya. Kasi po kung abnormal po niyan, nagre-reading po niya na malikot. Balik tayo sa kabila, sa number ito. O ganyan din. Balik tayo sa number 3. Punta tayo sa number 3. O yan din. Tapos punta tayo sa number 4.
Ayan, diba? Pero kung mapansin nyo mga guys, bawat isa po niyan may kulay. Yan, kaya po ang ano po, ang injector po, meron po ano po niyan, meron pong tinatawag na coding. Kung pansinin natin mga guys, ay sorry, balik tayo. Kasi ang reading natin dito, ito yung apat na, yan. Kita nyo po niyan, sa ano po niyan, bawat silindro po niyan, pero ang binabasa po niyan mga guys, injector po niyan. Kaya ilagay natin sa okay. Ayan, kaya kita nyo mga guys, 752, 752, 752. Ito, yung reading nito, yan, nakaguhit po niyan dire-diretso. Diba? Maganda po, hindi siya ano, hindi po siya malikot. Dire-diretso lang siya. Pero kung napansin nyo mga guys, naklakwek po yung ano, yung RPM. Lumawa po, yung RPM nyo po, naklakwek po niya, nagaganyan. Ito po, malikot din po ito. Yan. Ito po, tingnan nyo po, straight. Kaya po mga guys, yung mga gumagawa po ng ano, ng Hyundai, yung Delphi type, medyo maselan po yun. Mag-ingat-ingat lang po tayo sa ano, sa pagtanggal po ng ano, ng injector. Hanggat maaari po, huwag natin ibagsak, huwag natin magpalit-palitin. Kung wala kayong scanner mga guys, wala po kayong pang-encode nito, medyo tawag ko nga po, may paglalagyan po kayo. Ayan o, pare-pares po ano. Diba? Dilaw, brown, kulay nito, blue, kulay nito, brown, gray. Gray ba yan? Hindi rin blue. Apat na kulay mga guys. Dilaw, blue, gray. Kasi po may coding po niyan. Tawag po dyan, color coding. Hindi na naman tayo. Yan. Kung hindi po tama yung pinagsasabi ko, i-correction na lang po ako. Para alam ko rin po yung kamali ko. Baka sabihin, masyado tayong marunong ano. Ngayon, balik tayo. Yun lang po ang mga advice ko mga guys. Subukan natin ano po Subukan natin ano, grab. Diba nagbago po. Tumaas. Ang bilis mag ano po no. Kaninang rev natin pumunta doon. Rev uli. Ayan. Matapos, diretso na po siya. Ganun lang mga guys. Ayan. Idling natin yan. Kung idling po niyan, 7 to 5. Balik tayo. Ayan o. Kita nyo mga guys. Pare-parehas. 752. Okay, ganun lang mga guys. Ulitin natin, punta natin. Ulitin natin mga guys, yung mga nagpapalit ng valve cover gasket. Ingatan nyo po kung wala kayong scanner. Medyo ano po yan, medyo mahirapan po kayo. Kasi po, ang daming tumatawag sa atin. Bakit ganun Kuya Jess? Nagpalit lang kami ng valve cover gasket, ayaw nang umandar yung ano, yung starek. Ano kaya naging problema? Ayan. Una sa lahat mga guys, yung injector po, ingatan nyo po. Hanggat maaari po niyan, huwag nyo pong ibagsak. Ilagay nyo sa isang lagayan. Huwag nyo pagpalit-palitin po niyan kasi, kasi yung mga guys, bawat isa po niyan may top number. Yan. Apat po niyan, bawat apat po niyan, meron pong code. Sa computer po, bawat isang injector po niyan, sabi nga dun back to proper place. Dito na lang tayo. Ilagay lang po sa tama. Ibalik sa tamang ano. Kung saan tinanggal, doon natin ilagay. At saka yun nga po, ulit natin mga guys, huwag nyo pong ibagsak. Importante po, huwag nyo ibagsak. Tapos yun, huwag nyo pagpalit-palitin. Para mapandar nyo ng ganitong katining. Di ba? Lagyan na natin yung takip. Ito lang ang ano ko rito mga guys.
Hindi lang ako natuwa dito. Kawawa yung may-ari nito kasi nagpapalit ng ng oil cooler na wala sa ayos. Kasi sabi niya, wag under niya pa lang daw. Wala pang 6 kilometer yung tinakbo o kaka-under pa lang. Bakit meron na naman halo? Hindi niya po hindi niya po na troubleshoot ito. Yan. Kung napansin niyo po sana po ito, dapat nag-focus po siya sa cylinder head. Kasi sa mga ganyan sitwasyon troubleshoot po ito, hindi yung pwedeng kunin lang ng madalian. Yan. Okay mga guys. Tapos yung kadadaldal natin. Ulitin natin. Yung may mga walang scanner po. Napaka-importante po itong scanner natin. Kaya yung mga walang scanner, kung magpapalit kayo ng valve cover gasket or kaya maglinis kayo ng EGR, be careful mga guys. Huwag nyo pagpalit-palitin yung injector at huwag nyo ibagsak. Okay, hanggang dito na lang po tayo. For the next video mga guys, abangan nyo 4GX1 uli. Mag-assemble tayo ng makina. Bye bye. Oy, nagbawi na tayo.